Holding on, holding on. In the corner pen. Up. Hindi na, hindi na ako nag-set up ng ano. Bukas na lang ako papaantok live lang. Ang cute naman ng dog. Ano yan sa ChatGPT? Ang cute ng dog niya. Sige, check natin. Natin kung ano. Baka may mga gustong mag... Yung aso ni Mensahero, ang ganda. Nakita mo kanina. Oo, pinakita sa'yo. Aso niya doon? Check mo sa replay. Hello, Eliana. Nakapag-aso Oh, pa may siya. aso si Mensahero. Eh, di ba wala siya kasama doon? Ewan ko, sabi niya, hinaram niya sa anak niya. Hi, Ellie. Nagsamba na ba ang lahat sa mga rebulto? Suntukin muna kita. Hoy, nakabili na ako ng ano. Nakabili na akong sound card, Ellie. Kaya lang bukas ko na gamitin. Congrats. Naka-sound card din si Ellie. Maraming sound card si Ellie dati. Di ba marami kang sound card, Ellie? Nagsawa na ako. Pero ngayon, naka-sound card ka din. Hindi po. Nakaano lang ako. Phone lang. Tinatapat lang sa speaker dating gawin. Kasi pagkita yung ano pag kumakanta din siya. May audio. Oo, maganda boses ni Ellie. Pag kumanta yan, di mo alam kung CD o ano, kumakanta. Sus. Hindi, yung output din maganda din. Parang yung sound. Kaya akala ko may Pag Apple yung gamit mo, maganda talaga ang ano, ang labas kahit wala kang sound card. pag iPhone. Crispy, Oh. kagaya kay Sir Noel. Napansin mo boss Sir Noel, parang lagi naka sound card. Pero walang sound card yun, Apple lang gamit ng cellphone. Laptop na iPhone. Ay, na Apple. Hindi. Cellphone lang. iPhone. Cellphone lang. Maganda kasi yung microphone ng ano, pick up ng mic ng Apple. Apple user. Asa sila? Andun sila kina Adam. Pro. Nakikukay. May palaro yata, may palaro ba? Yung iba nakikukay eh. Kakanta daw si Prof. Kaka-open ko lang eh. Hindi pa kayo naantok. Kanina Papaantok ko pa lang. talaga nag-live. Ano no? Kanina ko pa nagla-live. Sino? Ikaw? Oo, ano lang pa, naka ROG yun. ROG yun. ROG. 30 minutes ROG. Ayaw ko dun sa Bakit naman? Baka mamaya, offeran ka ng 2K. Inoforan ako dati. Nung hindi pa nila ako kilala na Oh, asawa ni mababait kasi yung mga yun. Hindi kasi, 'di ba, andun kami sa isang live ng mga MCGI tapos dumating si Dayuhan. Ngayon, nag-o-offer siya ng GCash. Tapos sabi niya, subukan nyo. I-send nyo na yung mga GCash nyo. Ganito, ganyan. Tapos may pumasok dun na isang sabi niya, ayan, nabili ko na yung kaluluwa niyan. Sabi niya, pagtatanggol ako niyan. Grabe ka na. Grabe naman. Baka naman nagbibiro lang. Hindi pagbibiro.
Oo, narinig ko na rin yun. Yun nga yung style niya. Feeling niya, feeling ano, feeling niya, ganun yung declaration niya. Pero ngayon, hindi niya na yun binabanggit. Pero dati, lagi niyang binabanggit yun. Oo, ano yun, syempre, kailangan niya ng ganun kasi, di ba, dito sa TikTok yung parang church nila, di ba? Mm. So, hindi naman, literal na talagang Online simbahan eh. na holy. Online Ganun. church. Ito na nga daw kasi yung bagong In, simbahan. para sa akin kasi Ito hindi siya yung bagong simbahan kasi kung simbahan to church kasi holy kasi. Pero itong platform na TikTok, maraming pagmumura dito sin, 'di ba? Kaya yung pero sa kanila yun kung yun yung ano nila. may mga nakikita ko Saan? ditong live, talagang puro preaching. Mababait naman, maayos. May kantahan tungkol sa Diyos. Walang murahan. Oo, ang Meron point naman. kasi dito, pag simbahan kasi TikTok, nilitera. Puti ko sana kung live ni Dayuhan. Ganun. Magiging dapat holy siya. Eh, ang sinabi mo sa banner mo, TikTok. Ano ba yung TikTok? Maraming issue. Hindi naman siya banal. 'Di ba? At saka yung contain kasi nung sinasabi din niya, ano, more in sa tao pag hindi nag-a-agree sa kanila. So, puro negative yun. Ano magiging church yung kahit sa live nila? Parang ano, Tanungin mo si Dayuhan kung sino nagluklok sa kanya sa bilang ano, sabi niya, bilang pangulo sa lahat. Yeah. Kinarir Papa. niya. Papa ng Oo. Kalawakan. Oo. papa ng Oo. kalawakan. Sinash ang nagana daw sa kanya, sinasnash. Kaya nga, Yung kaya asawa ni Eliana. hindi niya malabanan si Nash. Pati yung mga ROG, pag pupunta sila sa amin, hindi nila nilalabanan. Kasi ganito yung style niya. Kahit konting nag-declare siko ka sa lang. kanila, Hindi niya kayang sikuin. Kasi nga, alam mo naman si Nash, 'di ba? Kapag once na inayawan ka niya, talaga yung salitaan niya, ano, sinasabihan niya nga yung mga INC na, basta, matagal, na kasi sila, lumot na sila dito sa Hindi ko religious maintindihan leader. kay Nash. Yun tira siya ng tira sa INC. Di ba dapat ini-exercise niya yung pagiging mabuting Kristiyano? Hindi, Dapat di siya tumatira kasi sana sa wala ibang sekta. ano kasi ganito yan. Hindi mo siya masisisi kasi marami na siyang experience sa INC. Ganun. Dekada na sila Uncle Noel, ganito, ganyan. Wala pang TikTok dati. Sila Midan, meron na sa DevCon, kung naririnig yung Debaters Convention. Doon nag-start lahat. Ganun. So ngayon, si Nash, dahil siya, parang head din siya dahil siya din yung isa sa founder ng Debaters Convention kung bakit merong mga ganitong religious, ganito, ganyan. Nandun. So, ang mga INC kasi, iba kasi yung nila, yung, kasi si Nash, 'di ba, makita mo naman yung niya, siya logically, maraming libro na pinag-aaralan. Although, lahat ng mga Protestant pinag-aralan niya rin, kung sino ang mga founder nito, kailan binuo yung SDA, yung INC, lahat. Ganun, sa Jehovah, ganun. So, doon naman kasi sa INC, dati kasi, kapag natatalo sila sa debate, pinagpo-post yung mga picture ng mga nilalabanan nila. Ganun. Ultimo, mga kapatid, 'di ba? Kami Catholic. May namatayan na isang anak na nag-Catholic. Pati yung anak dinamay, namatay na, baby pa lang. Salbahe kasi ang INC.
Kaya hindi mo siya masisisi kung bakit kapag meron ng mga INC, talagang kung debate, debate. Kung magtanong, magtanong. Ganon. Sila gold kasi yung oras nila kasi alam mo naman yung live niya minsan. Minsan umabot ng 100 plus. So maraming dun, nakapila-pila. Ganon. Kaya niya sa mga INC talaga. Hindi lang kaya, nakikita ko kasi, pag ikaw hindi mo kayang respeto yung ibang paniniwala ng ibang tao, then karapat-dapat ka rin tirahin. So dapat Kung si lang. Nash, hindi siya tumitira ng ibang relihiyon, walang right yung iba, kahit ako, walang karapatang tirahin siya. Pero tumitira nga siya ng iba eh. So, that just gives us the permission Kasi yan or the license para tirahin din yung Katoliko. Kasi wala naman kaya siya nga. pinagkaiba eh. Di ba? Kaya nga. Yung mga... Tinitira niya yung mga INC. Katoliko, madami ding problema. Marami ring kalokohan. Ay, Kuya Mas Boy. matalino? Sino mas matalino? Sino mas maraming alam? Si Boy Letra o si Nash? Actually, parehas sila. Si Nash Parehong kasi, kalaban niya ni Kuya Boy Plumber. sige, sagutin ko muna. Si Nash kasi, siya yung, kasi siya, mas matanda siya kay Uncle Boy. So, kapag, ngayon, dahil nga si Uncle Boy, medyo bigatin yung pinag-aaralan niya. Hindi ko alam pero parehas sila matalino. Pero kung sa history, kahit tanungin nyo lahat dito, kung ano yung maganda sa history, si Nash. Ang pinaka-problema ko lang na na-encounter sa kanila, yung kanila pagsasalitain. Sabi ni Boy Letra, magtatanong lang dito walang mag-explain. Ganon. Kaya, Oo, kasi ganito kasi yung nila yung platform nila. Sila ang may live doon, may authority tulad Mahilig silang mambaba eh. Ang gusto lang nila is kung aakyat ka, magtatanong ka lang. Walang pahayagan kasi dapat ayaw kasi kaya defender pala. sila Tanong ng lang pala. Catholic. Ayaw nila Hindi ng... pwedeng mga twiran. Oo, hindi ka pwedeng doon. Ngayon, kung gusto mo mga twiran at meron kang ibabato, 'di ba? Lumaban ka na lang ng debate. Kasi yun may kaayusan yun, may oras, no? Ilaban mo yung doktrina mo at ilalaban din nila yung doktrina ng Katoliko. Yun. Hindi, ang kasi doon, ang idea, katulad dito, pwede na magpahayag. Kunyari, may question. Iba kasi Kaso, naging kay kalakaran na kasi na, hindi, ganito, nasa kalakaran na kasi dito sa TikTok na, abutan ko na, ang tanungan kasi dito, pamalian. Ako kasi, kunyari, ako yung tao na pag nagtanong, gusto kong may malaman. Kaya doon ako nagtatanong. Kaso lang, naintindihan ko naman dahil dito nga sa TikTok, pamalian pag nagtanong. Yung parang magtatanong, alam na yung sagot, pero pamamalian lang. So, ganun yung kalakaran dito. Kaya, hindi ko rin naman sila masisi. Ako kasi, gusto ko pag nagtanong ako, ano yung ganyan-ganyan, gusto ko matuto. Ganun ako. Kunyari, may share lang din ako. Ayun, ayaw din nila nun. Kunyari, magtatanong ka lang dito. kasi Kuya, sinabi sila ko sa pagiging Catholic defender nila. Eliana. Hindi pa tapos si Eliana. Kuya Boy. Sa Catholic kasi Ate Pen, kaya ganun sila. So, hindi naman ganun, hindi lahat. Dito kasi sa TikTok, hindi lahat ng nakikita mo is ganun na yung sharing talaga, ganun. Maraming mga ganun. Pero kung ikaw kasi ang host, no?
at merong rules and regulation doon sa ano na yun, sa sa live na yun, authority nila yun, 'di ba? Ang ayaw lang nila is Catholic ako. Kaya ako Catholic na ako eh. Defender ako ng Catholic. Ngayon magtatanong ka lang. Kasi maraming nanonood, hindi lang 12 yung nanonood, 32 nanonood, kundi more than 50 viewers. So kung magpapahayag ka, malilito yung manonood. Ngayon, kung talagang kung talagang pupunta ka doon na talagang pamamalian mo, like ganito, Hindi ganyan, ba pamalian? hindi Ang kung nangyari kasi, kunyari, magtatanong, nagtanong, tapos sabi ko, nag-follow up ng tanong. Yung follow up na tanong, parang negative na yung dating sa kanila kasi, na parang hanggang maging parang hindi na okay yung conversation. Kasi kunyari, nag-follow up ako ng tanong, ang akala nila ng follow up, parang negative, parang, ba't mo tinatanong? Hindi. Parang, ito ulit, kung yun po yung sagot ninyo, okay, di nagraso, ito po yung sagot nyo, paano po ito? Ang sagot na nun, sarcastic na. Yun ang nangyayari, kaya hindi na rin ako naakyat. Kaya Iliana. parang, for me, hindi siya healthy. Eliana, For me lang naman, pero okay naman sila. Eliana, Wala man akong gagawa pag ganun. Sige, Kuya Boy, go ahead. Eliana, ikaw tagahulog. Ikaw taga-mute doon sa mga platform ni Kuan. Nas at Hindi naman siya. Boy Litra. Hindi siya Kuya Boy, ibang moderator. Magtatanong kasi mga common hindi na dapat itanong. Kasi- kasi philosopher. Ang mga comment ko doon, hindi nila sinagot. Katoliko Diretso yata lang si yun. Brad. Ganun Kasi kalagim pinipilit nila, si Bolitra. pinipilit nila ang kanilang mga doktrina na pang mental hospital. pwede ka naman pong umalis Hindi nila doon. masagot, hindi nila masagot ang aking mga comment. Eto na Kaya naman. nga, Kaya nga, minumute ako nila. brother boy, pwede kang umalis doon kung ayaw mo Isang yung tanong, doktrina. isang tanong, mahabang explanation kasi yon. Pag nagtatanong kasi dapat hindi alam ang hindi mo sagot. pa- Kaya Magtanong na Kasi isa, ang style nila, Kasi ang sunod-sunod tanong kayo mong ang isa, paliwanag nila pang isang linggo. Pang mental hospital ba, ang birada? tanong. Pero ang linaw. hindi ganun, Kuya. Wala sa ayos. Ibig Tama naman si sabihin, Kuya Boy mental, na Paligoy-ligoy, mental din yung sa paligoy-ligoy. Haba ng paliwanag. Sunod. Tapos hindi ka Daming pwede talata magsalita. ang dinaanan, hindi naman lapat. O kaya nga, ibig sabihin, Pag Uncle Boy, yung matanong mo ng mga kuwan, estudyante, tanungin mo mga ng mental health din sila. Pang Yung mga cross, teacher. pang cross examination na tanong, hindi masagot. Mangaway na lang, mag-atake na lang sa personal. Nalala ko isang video. Iba ang atake nila, Vampire. personal. Tinatanong mo ng pang cross ba nga tanong, pang MCGA Ano ba yung ata yun. pang cross-examination mo na tanong, Kuya Boy? Ano ito ba yung ang pang tanong ko cross-examination? na kuwan. Sino Yung mga ba? ganun, Kuya Boy, hindi mo pwede Unang-una, cross. Hindi mo pwede yun. unang-una, itong mga doktrina nila, pinamataas nila na ang si Kristo, mga apostol, katoliko daw. Sabi nila. Wala So, na, idol. ang nakalagay doon, Romano, Katoliko. Oh. O sige, So, Uncle Boy. ang tanong ko diyan Bago sa kanila, ang tanong ko diyan sa kanila, sino ba ang mabuti, Aniban? Romano, Katoliko or si Kristo mismo? Isa lang yun. Ano sagot? Ano O sagot? sige, Kaya ang sabi nila, no, Pangaral ni Uncle Boy. ni Kristo yan eh. ang sabi nila, Ginawa si ko. Kristo daw. Si Kristo. Kung Kristo ang inyong, para sa inyo mabuti na aniban, bakit hindi kayo lumaya sa Romano Katoliko? Ang aral nila may halong Romano Pagano. Bakit nagkaganon? Magpakamatay kayo sa Romano Katoliko, hindi na kay Kristo mismo. Kung si Kristo pa ang mabuti aniban, bakit Sagot ka nagkaganon? na eh. Nag-follow up ka pa. Makinig ka sa kung ano ang ibig sabihin ng pagano. Sa amin galing yan. Kuya, Porque matanda okay na ka yung na, unang hindi ka na sagot. mabalik. Porque matanda ka Pero na, pag- ay dapat ka respetuhin. Hindi, ganun.
Oo, yung Hindi, pagpapalayas Mali na yung yun. sabi mo. Kanila na yun. boy plumber, no? Bilang pagrerespeto sa'yo kahit sinabihan mo kong basura. Hindi ka pala nakinig yan. Discussion ni Boy Bulitra sa plumber, pag-ano, kung kung saan galing eh. gusto mong Wait lang, matuto prodigal. kung bakit ganun, no? Kasi ang Iglesia Katolika ay maraming eksplanasyon. Wag mo muna kaming pamalian. Ngayon, dahil lagi ka doon sa live, inaakyat ka namin, pwede kang magtanong doon ng maayos. Hindi yung magko-comment ka doon, nasa mental health na kayo, mga Romano, Iglesia. Diba? Paano ka sasagutin? Pinag-aralan ko yan Kung pinag-aralan Elijah, mo, ito, bago ko pumunta. Brother Boy, no? Kung ayaw Ito mong pinag-aralan Iglesia- ko sige, kung Sandali, pinag-aralan sandali mo muna, at para ayaw mo makuhan doon ka. sa Catholic, Ayun na si no? Emo. Huwag Pinag-aralan ka ko, nang makinig ka pumunta muna. doon. Kuya Talaga. Boy, wait lang, Ngayon- patapusin. Hindi, Kuya Boy, pumunta patapusin ako mo doon muna. para ma-aware ang Wait mga lang. tao sa baba. Patapusin mo Ma-aware muna sila. si Eliana. Paano sila ma-aware, no? Parang ang ikaw nga yung may sayad sa Yung utak. pinakayaw ni Bulitra eh. Yung nagmamagaling ka, tapos kung kusyunin ka niya, At saka- hindi ka makasagot. At saka Uncle Prodigal, no? Ina-up siya. Ngayon, kung gusto niya ng Greek, ng pinakamalalim na paliwanagan, bakit hindi siya mag-up doon? Ngayon, nasa mental health kayo, mental health. Nag-up ako doon. Tatlong, tatlong binigay sa inyong hagdanan. Iba Bago ang ako tanong, nag-up. ano reliyon Ang mo? problema, hinuhulog ako ninyo. kasi yung mga tanong, nasa mental health ba kayo? Parang si Bro Mario, no? Nung debate nila ni Uncle Mel, ang unang tanong, may tama ka ba or wala? Ano Di ba? reliyon mo? Walang sense. Magtatanong lang ako kay Prof. Sandali lang. Boy, hindi Elijah ang pangalan niya, Eliana. Prof, andyan ka ba? May tanong lang ako sa'yo. Okay lang? Sige pa. Una ko tanong, Prof, mga ilang taon ka nang nagla-live? Ito si Tatay, Dalawa pa lang. sweetie. Sobrang tagal na dito. Mga 2 taon na. Tama ba, Prof? 2 2 na. So, sige. Pwede mo ba akong bigyan ng kahit 2 denomination lang or 2 denomination lang, magkaibang denomination na nagkasundo? Nagkaayos ba sa doktrina nila? Meron ka bang may bibigay sa akin? Wala. Kasi Wala eh. so wala talaga. Wala ka ba? Wala. Magkaibang sekta? Magkaibang. Pareho silang naninindigan sa mga doktrina nila at paniniwala. Walang nagpapatalo. Wala talaga. So, ibig sabihin, yung for the rest of 2 years mo nagda-live, wala ka pang na-experience. Na, halimbawa, MCGI, tapos Iglesia ni Cristo. Yung talagang nagkakasundo sila sa doktrina nila. Hindi. Wala pa na. Pagkakaibigan meron. Hindi, okay lang yung magkaibigan. Oo. Hindi, Nagmi-meet pa nga Doktrina. sila Tatay Sweetie. Hindi, pero yung doktrina Doktrina. ba talaga nila? Sa Siguro doktrina. Kuya Sweetie, yung mga osas. Sila. Nakakasundo minsan ng mga Catholic. Born again. Yung mga born again. Katolik. Minsan lang. Yung Pero hindi din. May mga porsyon. yung talagang hindi sila nagbabangga sa Magkaibang paniwala. Yung paniwala. Wala na. May mga porsyon nagkasunduan, may mga porsyon nag-awayan. So, can I say na... Meron, hindi ka nga marunong magbasa ng pangalan ni Eliana eh. Oy, Imong, hinahanap ka ni Minsero, tuliin ka daw. Oy, Tatay Sweetie. Kasi ako, tagal na talaga si Tatay Sweetie rito. Tagal talaga na. Sobrang tagal. Ako sa tagal ko na rito, wala pa akong nakita or na, halimbawa, let's say, Iglesia ni Cristo or Catholic or MCGR or vice versa, whatsoever pa yung denomination na nagkasundo sila sa isang bagay. Sa isang doktrina, walang ganun eh. Laging kada pag Sa buo. magsasalubong yan, magkakasalubong wala. yan. Kada magkakasalubong yan, impernuhan agad yan eh. Pro. sa buo wala. Pero may mga porsyon sila Ilan, magka-okay. ilan? Magka-okay. Magka-okay sila minsan.
Oh, minsan lang. Pero may mga buo talaga, wala, awayan talaga. Isa pa nga ang gagawin nila, friend of my enemy, friend of my enemy is my friend, ganun, no? Gagawin nila pagtutulungan nila isang sekta, no? Ganun yung napapansin ko. Tsaka Tatay City dati, sobrang yung away ng mga doctrine dati. Oo. Grabe, as in, Grabe. mga sila. Mababait na kasi nung araw kasi makikita mo yung mga extremists, mga fundamentalist, talagang grabe. Yan talaga ang mangyari sa mga Meron pa one-sided na nga, talaga. buhay pa yung mga ANC dati, mga Kasi TR. sa Katoliko, pinagprotektahan ang Biblia. Lahat ng nakasulat doon, hindi one-sided, kundi nililinis o inaharmonize para hindi maging masama yung Biblia sa mata ng tao o sa mata ng mga ibang relihiyon, gaya ng Muslim. Pero kayo mga Protestante, nag-interpret kayo one-sided. Gusto nyo lang kay John, gusto nyo lang kay Paul, gusto nyo lang. Ay, iwan ko sa inyo. Ang At saka, problema sa Romano ang Katoliko, sinasabi nila sa Catholic, hindi yung mga pari dyan namumulesya, hindi manginginom yung mga pari dyan, yung mga tao dyan. Hindi, bakit? Yung mga INC, mga born again, hindi ba sila umiinom? 'Di ba? ay parehas lang kayo. Wala Parehas bang lang. pastor na namumulesya, nangre-rape din, mga Namumulus ganon? yan. Oh, nang rep. Oh, Pareha lang. walang perpekto dahil tao sila. Kaya nga sabi dun sa Bible, tumingin kayo sa aral, tumingin kayo sa Diyos, wag sa tao. Kaya hindi ibig sabihin na masama na ang pare, may narinig kayo na masama yung pare is, ganun na rin yung doktrina ng Catholic. O paano nyo masasabi na pagano Kaya yung si Catholic, Pedro- na pag-aralan nyo na ba Pedro, kung ano yung nakasala. mga history niyan? Si Paano Pedro nabuo nagkasala, yan? Kahit si 20. Pablo nagkasala. 20 piraso ang Pero- dagdag sa Romano Katoliko na galing sa Romano Pagano. Saan galing ang pagano, ang salitang pagano sa Katoliko? Dagdag. Pagano. Hindi Ang ka kasi Pilipinas nakikinig lang, kay pagano dati, Pedro sumasamba sa Litre. mga apoy eh. Ang pagano, amo na sa mga naniwala sa Diyos-Diyosan doon sa mga remote area, sa mga kabundukan. Yun sa ang tinatawag nga pagano, galing sa Katolik. Ngayon, mga pagano sila. Hindi pa nila na-absorb yung Word of God. Tama. At saka kung, kunyari, Maraming aral sa Romano Katoliko Oh, na kaya nga dagdag ang- nila 20 piraso. Brother Boy Plumber. Ngayon Alam dahil mo na yan. 20%. Ang kaso, kahit mali, Brother Boy, dahil marami dinidipindihan kang ninyo. nalalaman, no? Ngayon, pumunta ka doon at idibati mo, no? Yung asawa ko, si Nash. Pag-aralin nyo. Ay, asawa mo mula sa si Nash? Pinakauna. asawa mo si Nas pala. Asawa ko siya. Hmm. Pinakauna, no? Hindi makasagot sa Matapos- aking mga komento. Ano to? Pinag-mute na lang ako. Para akong may kausap na, no? Hindi naman kasing yan, hindi naman talaga marunong ng formal debate yan si Boy Plumber. Kaya Matagal nga, na sila ang talaga intindihan din ko. nakakainis, no? Alam ko Sa na yung pag-study aral ko. nyo. Alam ko na yung mga darkest nyo na aral ngayon. Iharap nyo yan dahil hahalukayin natin yan from Greek word, Hebrew, no? Yung kung sinong bumuo ng Biblia, paano napunta yung Biblia, ano yung mga history, Hindi alam. 'di ba? Kaya nga, Paano pag-study nagkaroon ng ko, Protestant? Dati pa naman, wala namang Protestant dati. Catholic lang lahat eh. Bakit nabuo ang mga Protestant, di ba? Kung alam niyo yan, marami pang pag-aaralan, no? Merong Talmud, di ba? Merong mga Council of Nicaea. Marami kayong pag-aaralan dyan. Hindi lang, ay, sumasamba kayo sa rebulto. Ay, ang dami council, yung sinasabi, pero bakit? yung, Meron ba kaming yun ang aral? mga dagdag na aral sa Romano Katoliko Kaya galing nga. sa mga council. Kung marami kang alam, Hindi yan aral ni Kristo yung mga council. Nakikipag-usap na walang respeto sa lolo ko.
Kahit na sinabihan mo kong basura. Kasi hindi mga yan- aral ninyo mali talaga. hindi mo yan masabi kung Ang Romano Katoliko ang pinakaunang sulpot. Hindi nyo Wala na alam nga, yan? sulpot ka. Original nga to. Kung sinabi mo una, Oo, original na kayo unang sulpot. hindi ang sulpot niya, bago na nga. 1870, nakapangalan Romano Katoliko. Sa wala pa ang Romano Katoliko, mayroon ang Katoliko. Ang nagamit noon, Andyan na yung lugar na sa East at sa West. Sa wala pa ang Katoliko, mayroon ang Kristiyano. Nainis tuloy si Ilian. Baba na Ah. ako sa Sister Pena. Thank you for ano Kahit mali, dinipindihan ninyo. Mahirap Kahit kasi mali. makipagsalita ay makipag-argue sa walang bitaw, kabita-bitaw. Kayo ang una, Romano Grabe. Katoliko Para lang ang nakipag-usap pinakaunang sa sulpot. alam mo yung mayroong ano sa pagmatanda Hindi, na. dapat makinig kayo sa akin. Huwag kayo Hindi kami sumapaw para hindi kayo rin sa pawan. Ikaw na lang Kuya nag-adjust, Boy. Ilian. Alam mo naman si Kuya Boy eh. Matanda na kasi. O, sige. Okay, baba na ako. Ako na nga Sa mag-adjust. pag-study ko, sa pag-study ko, Ano eh. Sayang naman, Kuya 1870, Boy. Ilabas mo Kuya. oh, wala na, lumayas na. Eh, Walang kasi abo. Kaya nga, naman, di kayo makinig sa akin. Sabat ganda kayo yung ng salita sabat. mo, Kuya Boy. Feeling ninyo, kayo ang totoo. Hindi na si Kristo. Nasaan Gabi kayo na sa naaaway ka pa. 100 Kuya Boy, dapat Saan kayo? sa umaga. Eh, ninuno nyo. Pero Wala pa paggabi nga eh. na, friend na muna, Kuya Boy. Ah. Problema lang ito ba? Yung mga mali Yan ang ba? mahirap paniwalaan. Eh, 1,500 years, wala pa kayo. Ah, internet na ngayon. Marami na tayong makuha na mga ebidensya. Sorry ka kay Galing sa sabihan RCC. mo ng basura. Pinipilit ninyo, mga mali ninyong aral. Hindi. Tapos kung hindi kayo makasagot, ang atake ninyo pang personal na. Doktrina ang ating target. Ngayon, kung hindi masagot ninyo, Walang ang atake ninyo personal. Tapos kung ibalik sa inyo namang personal na atake, reklamo naman kayo. Yan ang problema. Sa inyo yan ang nangyayari. kaya dapat papasalitain mo. Yan ang problema, delikado sa inyo. Kaya nga, si Boy Litra, si Nas, mga ilang Kuya beses yung Boy. imbitar hagdanan. Hindi ko umakyat dahil kung maakyat ka, Boy. useless lang. Kuya Boy, may tanong ako sa'yo. Kunyari, nasabihan mo na nakausap mo na si Boy Letra ng mga Hindi na pinakausap eh. 5 beses. Sino makausap Oh, sa'yo? pwede bang okay Hindi, na yun? Tapos, wag, 5 beses ako binigyan ng hagdanan. Sa 5 beses bago ako umakyat. Tapos, hindi, ibig sabihin ko, tapos nagtanong. Hindi, Kuya Boy, tingnan mo, pakinggan mo, Kuya Boy. Hindi ba pwede yung 5 beses ka lang magsasaway sa isang tao? Tapos, okay na yan, bigay mo na sa Diyos. Hindi ka Di ganun? araw-araw sila, araw-araw mo sila dapat yan. nambubudol. Di araw-araw mo ring sawayin. Araw. Araw-araw anong sila day off? nambubudol. Di araw-araw din sawayin, walang day off. Akyat ka doon. Akyat ka doon, ilatag mo yung doktrina mo. Ilatag mo yung doktrina Ang mo. doktrina ko kay Kristo mismo. Ang doktrina ninyo galing sa Romano Katoliko. Wala nang Malawak yan, matagan. malawak Sino yan. pang mabuti? Kay Malawak Kristong yan doktrina sinasabi o mo. sa Romano Katoliko? Wala nang dapat latagan. Wala nang latagan. Diretso na cross-examination. Sa panahon ni Kristo, Katoliko lang. Diretso na cross-examination. Wala nang latagan. Dahil study na ka, bago ka magtanong, study ka muna para hindi ka maipit. Yan ang gagawin mo doon. Kaya nga, kung hindi makasagot, ihulog ka. Mga loko-loko yung Boy Litra at saka yung Nas. Ang gusto nila, sila lang magbunganga, ikaw makinig ka lang. Hindi yan pwede. Kasi ang aral nila, pang mental hospital, hindi pwede. Hindi pwede yan sa Paglatag ka nga ng doktrina mo, specific, hindi nga kay Kristo. Wala. Tanang yung tao, Ang pwede doktrina naman magsabi natin na, kay "Amin yan, Kristo, hindi galing sa Romano Katoliko. Hindi man ako nagtayo ng samahan o sekta.
Bakit maglatag ako? Hindi ba ako Iglesia ni Cristo? Hindi ako Ano yan? MCGI, hindi ako Ano tawag Mormons. Paano maglatag? Meron tawag dyan. Anong tawag? Panggugulo. Panggugulo. Christian. Christian? Paano mo nalaman na Oo. Christian ka? Nakianib ako kay Kristo mismo sa kanyang mga turo at aral. Patay na si Cristo, matagal na. Kalukuhan mo na yun. Kung ngayon, ang tinuro niya? Nasa Biblia. kung ngayon, Ah. kung ngayon, ang tanong mo, kung ibalik ko sa inyo, ganun ba sa inyong mga pare? Nagsalitaan kayo kay Kristo mismo? Ganun ba? Oo, salita pero pinasa. Salita pero ipinasapasa. Hindi na sumulpot lang. Walang sugo si Kristo at ang mga apostol sa Roma na magtayo ng simbahan na pangalan Romano Katoliko. Pag-sure ka diyan. Pero sinabi iglesia. Oh. Iglesia, pero hindi Romano Katoliko. Sa iglesia katolika, wala bang iglesia doon, Lord? Ang pakilala ni Apostol Pablo doon sa Corinto at iba-ibang mga lugar, Iglesia ng Diyos. May Ang sa Roma naman, iglesia ni Cristo. sinabihan ni Apostol Pablo na mga iglesia ni Kristo. Oh. Sa Antioquia naman, inangaral si Apostol Pablo doon 1 taon. Ang mga tao doon tinatawag nilang Kristiyano, hindi Romano Katoliko. Ano yun? Bakit Romano Katoliko ang inyong iglesia? Ano? Sa gawa naman, 9:31. Basahin mo sa Greek. Ang salitang Katoliko o universal, hindi yung salitang Romano, kundi Greek yan? Grigo. Di ba? Ano sabi mo, wala? Oh. Bago nag-Romano Katoliko, meron ang Katoliko. Bago mayroong Katoliko, mayroon ang mga Kristiyano. Bakit Romano Katoliko ang iglesia ninyo? Malaking ano yan? Yan ang tinatawag na pang mental hospital na aral. Nasa Roma ang Pope. Hindi sabihin. Pero Tata Boy, naniniwala ka kay Kristo, no? Oo. Meron ba dyan international? Wala man ah. Wala akong pakialam dyan ni MCGI. Mayroon ba? Bahala kayo mag-awayan dyan. Mayroon ba iglesia nga tinatag sa Pilipinas? Wala man ah. Wala akong pakialam dyan. Bahala na kayo mag-away ni Manalo. Bahala magpatay kayo. Hindi ang itinatag. Nasa Roma ngayon po, kaya nga nasa Roma. Ang tatag sa Roma, Romano Katoliko. Hindi yung tatag ni Kristo doon sa Jerusalem. Practical, isang tanong ko lang sa'yo. Bakit yung di ba tinatag yung iglesia sa Jerusalem? Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ang iglesia. Tapos nagkaroon ng mga branch, nagkaroon ng mga lokal. Yung mga lokal tinatawag, bawa sa Thessalonica, iglesia ng Diyos sa Thessalonica. Yun namang sa Pilipos, iglesia ng Diyos sa Pilipos. Yun namang sa Roma, iglesia ng Diyos sa Roma. Ngayon, bakit yung dito sa Pilipinas, iglesia Romano pa rin, Roman Catholic Church, hindi Pilipinas, bakit ganun? Ganon pa rin. Santa Monica, ganon. Philippines. Mga patron niya simbahan, yan ang tawag. Pero Tapos yung mga templo, pero ang pinaka-overall, sentro sa Roma. Kaya nga meron niya Archdiocese of Iloilo, Archdiocese of Capiz. So, may lugar. tapos yung mga mga simbahan nyo, di ba sa pahayag, yung 7 iglesia, iglesia sa ganito, iglesia sa ganyan. Pero sa inyo, yung iglesia nyo, hindi nakapangalan dun sa lugar, nakapangalan dun sa nakapangalan sa halimbawa, sa mga santo, halimbawa,
simbahan ni Padre Pio, mga gano'n pa sa Padre Pio pa. Katolik pala si Prodigal. Andun pa rin yun, nakakapit pa rin yun. Kaso lang, shortcut lang. Kasi hindi mo ma-identify yun kung saang lugar, kung hindi mo sasabihin yung lugar. Kaya Archdiocese of Capiz, Santa Monica, ganon. Church. Ganon yun ang pinaka-complete. Kaya lang na-misinterpret nyo. Kasi pinuputo lang direct ng salita. Pinuputo lang yan kasi direct na lang pagsalita para mas madali. Pero ang legal talaga yan, kung magsulat ka ng letter galing sa Pope, papunta sa Pope, meron talaga yung kumpletong address ng bishop, magsulat doon. Ganon. Malalaman, hindi ma-identify ng Pope yun pag hindi kompleto. Ang iglesia na tayo ni Kristo may Kasi mga sa isang haligi, lugar, sa mga isang lugar, apostol. Ang problema itong sinasabi- Roma, sinong haligi? Ulo lang ang papa. Yan ang problema. interpret mo yan eh. Kaya nga mahirap nga kayo ang mag-interpret. Katoliko po Kung ang- kayo, Prodigal? Katoliko ba kayo? Ah, Matagal na kayong Katoliko? matagal na. Hindi niyo ba naisip minsan na parang mali yung lumuluhod kami sa rebulto? Nagdadasal kami sa harap ng rebulto. Humihiling kami sa rebulto. Kaharap namin ng rebulto pag nagdarasal. Hindi mo ba naisip na parang mali yata to? May isip ko lang yan na parang mali kapag mayroong nagko-comment o nagpahiwating nga rebulto yan. Wala kwenta yan, gano'n. Pero kung ando na bit-bit mo na ang explanation ng Katoliko, wala yun, may iris yun eh. Kumbaga, nasa talampakan yung mga comment na yan. Kaya bit-bitin mo ang aral ng Katoliko kung ano ang explanation. Kahit iba to yan sa'yo, Hindi wala ba talaga. dapat mas bitbit natin yung nandun sa 10 utos kaysa sa palusot ng Katolikong paliwanag? Hindi. Kasi kapag ang paliwanag ng Katoliko at paliwanag ng nag-criticize, malayo. May butas yung criticism nila. Yung ikalawang utos mismo nagsasabi nga, wag na wag kang gagawa ng mga usasamba sa inukit na bato o kahoy. Napakaklaro nun eh. Ba't hindi masunod ng Katoliko yun? Hindi pa putol eh. Kasi ang binabasa diyan, kabuuan, kung ano talaga yung bawal. Hindi naman Ano po yung pagkakaintindi nyo doon, kapatid? Huwag kang gagawa ng inanyuhang rebulto sa kahoy o sa bato. Anong pagkakaintindi nyo doon? hindi pa yan kumpleto nga, o wag mo putulin. Ang tinutukoy diyan nga maggagawa ka ng mga rebulto na nag-imagine ka kung ano yung mga mukha doon sa langit na hindi mo naman nakita o ano. Yun na nga. Kaya, Ba't kayo sumasamba doon sa mga rebultong hindi nyo naman sigurado na yun talaga yung itsura ng mga santo o ni Mama Mary o ni Jesus? Ba't kayo ukit ng Ang ukit? Jesus, Hindi nyo naman kilala yung ang Jesus tunay na nila, itsura nila. mukha ng artista. Wala nga buhay eh. Walang buhay eh. Walang buhay yun, yung mga imagination na yan. Hindi po yun Gagawa- imagination, realidad yun. Gagawa ka Sumasamba ng- kayo sa mga rebultong anlayo sa tunay na itsura ng Gagawa kang wala sa Biblia ang anghel. Anong ginawa mo, hindi pala anghel yung ginawa mo, imagination. Kaya nga mali po yung ginagawa niyong Katolikong pagsamba.
sa Biblia yung imagination mo. Tanungin po kita kapatid na prodigal, saang bansa pa meron na Hesukristo na maitim? Di ba sa Pilipinas lang? Bakit kaya hindi ka man nagtataka? Bakit may maitim na Jesus? May maputi na Jesus? Hindi mo alam yung istorya. May sakto lang ang kulay na Jesus? Ano ba ito? Hindi ka ba nagtataka nun? Hindi mo alam yung istorya eh. Yung mga tinutukoy mo, Nazareno yan eh. Ang Nazareno nga nasunog eh. Kaya naging preserve. Nasunog pala yung... Nasunog yung... Prodigal, may tanong lang ako sa'yo. May tanong lang ako. Nasunog na nga, dinidilaan pa. Hinahalikan pa. Pinupunasan pa. Ano yun, uling? Ay, naku naman. Yung yung nasunog nga hindi nabulok. Di ba? Paano mo paliwanag ngayon sa Tanong ako ay, science? ay prodigal. Prodigal son, tanong ko lang Hindi mali, di ba? bakit Kasi sa history, meron kasi akong nabasa sa history, si Catherine de Medici. Si Catherine de Medici kasi noong 1572, kung di mo kilala si Catherine de Medici, asawa ito ni Henry II, Henry II of France from the House of Valois. And then nanay siya ni Charles the Ninth of And then apo siya ni Clement the Sixth. Pamangkin siya ni Pius the Sixth. Clement the Sixth, Pius the Fourth, at si Leo the 11th ng de Medici, mga Santo Papa yan. Nagpapatay ito nung panahon ni Gregory the 13th. Nagpatupad siya kasi yung namatay yung kanyang asawang hari na si Henry II, baby pa lang yung kanyang anak na si Charles the 9th. Nagpatupad ito nung tinatawag na Policy of Moderation, kung saan inuusig niya yung mga protestante sa France, particular yung mga nasa Navarre. Nagpapatay siya ng 30 to 50,000 na mga protestante. Pero itinuturing siyang halos santa ng Katoliko. Siya ay tinatawag na defender of faith. Yung kanyang pagpapatay sa 30 to 50,000 ay unwavering devotion to restore, to protect the orthodoxy and defending the crown of Valois. Bakit ganito ang pagturing ng Santa Katolika sa isang mamamatay tao na para bagang siya'y santo dahil lamang pumatay siya ng 30 to 50,000 na protestante? At ayan ay inamin na ni John Paul II bago siya pumanaw, humingi siya ng sorry sa nangyari. Ito'y tinatawag na Saint Bartolome Massacre, kung hindi mo na nalaman. Tagal naman. Anong masasabi mo rito? Anong comment mo rito? Hindi ko masyadong familiar sa talambuhay ni Hindi mo alam. Ibig sabihin, sumasampalataya ka sa Santa Katolika na hindi mo alam ang history ng isang iglesyang mga mamamatay tao. Meron akong idea. Oo, may idea lang. Hindi mo inaral. Ibig sabihin ngayon, saya sa bibig mo mismo nang galing na ikaw ay dinidepensahan mo ang isang pananampalataya na hindi mo pinag-aralan ng lubusan at sumasampalataya ka sa doktrina na kumikilala sa isang mamamatay tao. Ang may tawag dyan na itong sabi nila na yung Massacre na yun? Saint Bartolome Massacre. Iba Saint yun. Bartolome. May isa pa eh. Nagpapatay daw Yung mga sa Holy Inquisition. Inquisition. Sino nagdala diyan? Holy Inquisition. Maraming pinapatay Hindi, sila. maraming inquisition, Kuya Boy Tato Boy. Tinatanong ko siya sa isang partikular na pangyayari lang. Isa lang to sa daang pangyayari ng pagmamassacre.
Tinatanong ko siya Ay, kung aware mahal siya. Dati sa nalaman ko dyan, ang gobyerno noon at saka simbahan, iisa rin sila ng Hindi, dito sa particular na to, saka na natin pag-usapan lahat. Dito lang sa particular na pangyayari na to kita tinatanong, dito sa St. Bartolomeo Massacre. About kay Catherine de Medici, aware ka ba dito sa pangyayaring ito? Anong year ba yan? Anong year ba yan? 1572. Hindi mo alam? Katolika hindi mo alam? Hindi sinasabi ko, sa panahon na mga yan, Hindi, ganito ang punto, bro. Sige, tanggap na natin. Wag ka na, nakuha ko na yung sagot ko. Tahimik ka muna. Tanggap na natin. Halata naman mga kaibigan na wala siyang alam dun sa pangyayari. Hindi siya aware. Ni hindi niya alam kung sino si Catherine de Medici. Ni hindi niya alam. Teka lang, tumahimik ka na. Ni hindi niya alam kung kailan. Ni hindi niya kilala si Catherine de Medici. Ni hindi niya alam yung pangyayari. Ni hindi niya alam yung paghingi ng sorry ni Pope John Paul II. Tapos, ang taong ito ay tumitindig sa harapan natin at nangangaral ng doktrina ng Santa Katolika na hindi niya lubusang naiintindihan. Yan ang problema. Anong klaseng ano ka? Anong klaseng Katoliko ka? Anong sabi niya? Hindi mo nga alam eh. Kaya ang sagot ko, How dare you? ang gobyerno, How at saka dare you simbahan, speak for the may Catholic isa Church? may You isa don't silang even idea. know. You don't Simbahan even know at the saka history of the gobyerno, Catholic may Church. isa silang idea nga ang paglaban sa simbahan ay paglaban sa gobyerno. Kaya nga, may isa silang idea. Wala pang sulpot noon. Paano walang sulpot na pinagsasasabi nyo? Kayo ang unang sulpot. May Kaya nga, sulpot na. ang 60 simbahan, yan kayo, may sulpot na. sa gobyerno, may isang idea nga ang paglaban sa simbahan, paglaban sa gobyerno. Kailan ba kayo sumulpot? 4th century lang naman kayo sumulpot. Kailan ba tinayo ang Kristyanismo? Kailan ba nagtayo ng Kristyanismo si Kristo? 1st century. 3rd century lang naman kayo sumulpot. Di kayo unang sulpot. Bakit pinapatay? May armas ba siya? Nga siya nagpatay mismo? Kundi ang kasama ang mga lokal sang gobyerno. Ha? Ano? Nagtutugis yung mga Anong klaseng katwiran yan? sa mga Reyna antay. siya, ha? Reyna siya, regent, queen regent Kasi ng kanyang anak na hari na si Charles IX. Siya ang nag-utos ng pagpatay. Siya ay pinsan ng Santo Papa, pamangkin ng dating Santo Papa. At apo ng dating Santo Papa. Hindi ka aware. Hindi ka pala aware Lahat ng sa heretic history ng noon, Catholic. Hindi ka pala nakasama aware gobyerno. sa lahat ng doktrina ng Catholic. How dare you come here and preach about the Ang sa Catholic Church? Pilipinas, Ayan How ang dare sa you? Pilipinas, sila ang nagpapatay kay Jose Rizal at 3 mga pare. Di ba wala ka palang alam eh. Buwan ka ng ina ka, nangangaral ka dito ng kung ano-ano. Nakasalalay ang kaluluwa ng mga tao. Wala ka palang alam, bobo ka pala. Mas lalo na sa inyo kasi Walang support ka foul, mo. walang foul word muna. Tatalino. Pwede tayong makapagsalita ng Bobo eh. ayos. Wala Hindi, palang hindi. alam. Ayusin mo. Ng sarili niyang simbahan. Ayusin mo. Tapos nangangaral dito, pinapangaral Ayusin. yung doktrina nung kanyang Hindi simbahan siya- na para bang Wait lang. Wait lang, ta. Hindi siya nangangaral. Hindi siya nangangaral dito. Tinatanong siya. Palagay natin, iisa lang ang simbahan ayusin talaga. yung salita, Ang gawa nila. So, ano ngayon? Hindi, inahamon niya si Tata Boy kanina na maglatag ng doktrina. Inahamon niya si Tata Boy kanina na maglatag ng doktrina. Ngayon, siya naman pala, hindi niya alam yung mismong doktrina na kanyang sinasampalatayanan. Pagalitan mo lang, wag nang adhom. Gabi na. Nakasigurado Ikaw, ako. hinahanapan mo si Tata Boy kanina, pinaglalatag mo si Tata Boy ng doktrina kanina. Yung pala namang history or doktrina nung mismong ipinapangaral mo dito, hindi mo pala alam. Hindi yan doktrina, history yan. History nga. History nga. Kita mo? Doktrina ninyo nakilalanin. Sino ngayon ang 8-8 sa Ay, atin? nako. Yung pangyayari na to, history to. Pero yung pagkilala nyo, kay Catherine de Medici, parte yun ng doktrina nyo. Bobo ka talaga. Doktrina yung pananampalataya. Yung parte, yung pagkilala. Hindi yung pangyayari, yung pagkilala. Pagsalitain mo siya. Pagsalitain mo, ta. Prodigal out my... Sige. History, doktrina?
Ha? Bobo ka ba? Yung pangyayari, history, pangyayari yun eh. Pero yung pagkilala kay Catherine de Medici as a clinical Machiavellian, ha? At pagpapatupad ng policy of moderation, ha? Ay kinikilala ng Santa Katolika. Ibig sabihin, doktrina nyo yun. Kinikilala nyo yun eh. Sabi mo kayo na orthodox. Ay, nako. Ay, tanga talaga to. Hindi mo alam ibig sabihin ng Orthodox, bobo ka. Bobo ka talaga. Ang ibig sabihin ng Orthodox, tamang pagsamba. Ngayon, yung Catholic, yung teka lang, pen. Yung Roman Catholic, they are claiming that they are Baka matanda yan, the Catholic Orthodox. And then the Eastern Orthodox claiming that they are the Catholic Orthodox also. Tingnan mo, wala kang alam. Wala kang alam. Sarili mong simbahan, wala kang alam. Napakabobo mo. Hindi na naghiwalay sa Katoliko. Oh. Si Tata Boy, kinakaya-kaya mo. Ngayon, ako kayanin mo. Ako, paglatagin mo ng doktrina ko, magdebate tayo. Teka, huwag tayong gumamit masyado ng ano naman. Maglatag daw ako. Hindi, kaluluwa ang nakasalalay dito, bro. Kaluluwa ng mga tao ang dinadali nito sa kapakanan ng mga hayop na ito. Teka lang. Maglatag daw ako. Kaso wala ma akong sigta. Paano kung Biro maglatag? mo, Hindi man ako nagtayo ng samahan. biro mo, katoliko ka, nangangaral ka ng katoliko, ni hindi mo alam yung ibig sabihin ng orthodoxy? Alam mo ba yon? Ang ibig sabihin ng orthodoxy is rightful way of worship. Ibig sabihin, yung Roma, kineklaim nila na sila yung orthodoxy, sila yung orthodox. Rightful way of Teka worship. lang nga, Tata. Teka nga, ikaw na naririnig ko. Wait lang. Maraming Wala right ka yan. ata kanina dito. Oh, yung iba Si naman, Kuya pagbigyan Boy. niya naman yung iba. Oh, sige na, Si kayo Kuya na, Boy kayo na. lang. Sige, babay na, Si Tony babay na. Ferrer Tutulog yata na may ako. tatanong din yata si Tony Tutulog na Ferrer. ako, Kuya Boy. satisfy na ako. Nagmukhang tanga itong prodigal son na ito. Bobo ka, prodigal son. Orthodoxy, hindi mo alam. Ibig sabihin, Prodigal bobo son ka. pala ito. God bless you. Si Tata Lino, ano na lang, Bro, tutulog na record, lang. record nito ha. Kaluluwa Record nito, sa- bro pa. Ganyan ang mga gusto ko eh. Mga tanga. Yung kala mo kung sinong kanila lang ang langit, Delikado. sila lang ang ligtas. Pero tanga. Bobo. Alam ko lang Delikado. Ay, hindi ako Kaluluwa. magbibigay ng record sa purpose na ganyan, brother, Tatalino. Magpapahiya tayo ng tao. Hindi ako nagbibigay ng Hindi ako nagpapahiya ng tao. Wala akong in the first place, hindi natin alam kung sino to, bro. Hindi, sa doktrina lang tayo. Huwag tayo sa tao. Hindi Doktrina lang. tao ang hinihiya natin dito, bro. Ang hinihiya natin dito, yung maling pangangaral at paniniwala nitong mga ito. Hindi, wala namang mukha ito eh. May mukha ba yan? Walang mukha yan. Ang hinihiya natin dito, bro, yung kanilang pananampalataya at paniniwala at yung kanilang way ng pangangaral na akala mo sila lang ang may alam, sila lang ang marunong, nung pala wala naman pala silang alam. Kapag ka yung kausap nila walang medyo may edad na, kakayang-kayanin nila. Ngayon pag nakatapat sila ng may utak, wala naman pala silang ibibitaw. Sino may utak? O lahat naman tayo may utak ka. Ikaw may utak ka. Si Prodigal may utak. Kaya nga lang Ano dispalingado. nga ang doktrina mo? May Ano nga utak ang din to si doktrina mo? Prodigal. Kaya nga lang dispalingado. Ikaw Pen, may utak ka rin. Kaya lang minsan na brainwash siya. Na brainwash ng born again. Pero may utak ka. Alam kong matalino ka Pen. Kaya lang alam kong si Pen, Prof, in fairness, alam kong matalino at alam ko mabuti ang puso ni Pen. Kaya nga lang, di ba dati sinasabi ko sa iyo, Pen, hindi na kita ko kontrahin. Bagamat hindi tayo tutulak ko sa sinasabi mo, hindi na ako magre-rebat sa iyo kasi alam ko namang mabuti ang hangarin mo. Kasi alam para sa iyo, yan ang ikaliligtas ng kapwa mo. Kaya gusto mong hikayatin yung kapwa mo diyan. Di ba sinasabi ko sa iyo dati, alam kong mabuti ang puso mo at alam kong may utak ka. Ang problema lang, minsan, masyado kang dogmatic dun sa natutunan mo sa born again. Yun lang ang problema ko sa'yo. Wala akong problema sa'yo. Okay. O, dito Ganun kay pala. Prodigal, ang Noted, hirap noted. dito. Pero, ito, wala naman itong wala naman itong picture, wala naman itong pangalan. Hindi naman niya totoong pangalan yan. Ang inaatake natin dito, bro, hindi personal. Yung kanilang, pupunta rito, mga ngaral na kala mo, siga, maglakbas ka ng doktrina mo, maglabas ka ng doktrina mo, maglatag ka ng doktrina mo, na para bang alam niya ang lahat ng mga bagay at para bagang siya ang may-ari ng langit. Paano mo Tapos, makilala- pag tinanong mo, paano yung makilala mismong ang doktrina tao nila, kung hindi mo alam, ang biro doktrina? mo.
Biro mo, nangangaral ka ng salita ng Diyos, yung orthodoxing salita, hindi mo alam? How dare you? Ha? How dare you preaching word of God? Hindi man ako Orthodox. Roman ako. Oo, kaya nga pinalatag ako, pinalatag. Ay, bobo. Wala man Alam mo, akong hindi sikat. raw siya Paano ako maglatag? Roman Catholic, hindi niya alam yung orthodoxy. Hindi niya alam na may claim na ang Catholic Church is claiming that they are the true Orthodox. And then the Eastern Orthodox claiming that they are the true Catholic. Hindi Wala sana kang alam sa sinama history. Hindi sana sinama pangalan niya Roman Orthodox Catholic. Ay, naku, bobo ka talaga. Wala kang Kaya alam. nga Roman eh. Mag-aaral ka. Hindi Orthodox eh. Napaka-bobo mo. Magtanong ka sa pare, bobo. Bulyaso. Magtanong ka sa pare. Bulyaso. Magtanong ka sa pare. Napaka-bobo mo. Sige na, Pen. Salamat, Bulyaso. Prof. Ha. Pasensya na, Prof. Ha. Kasi nabibisit ako sa mga ganitong Kala mo mahilalangit, kala mo ang daming alam, wala namang panakalam. Orthodox. Naku. Oh, God bless you, God bless you, Tata. Magtanong ka sa pare kung kine-claim nyo ba na kayo ang true Orthodox para mahimas-masang ka, waka ng ina ka. Sige na, salamat, Pen. Sinong sweetie, salamat. Tulog na tayo. Pagsalita pa talaga. Like Roman May Catholic. ginagawa pa ako eh. Usap lang kayo dyan. Hindi Orthodox. Ikaw itong namimili. Salamat po talaga po eh. Ay, si RJ yata ano din si RJ Si RJ. mag-cross-examine din yata si RJ sa Catholic. Oh, RJ, ikaw na. Si Arjen naman. Oh, busy pa yata. Yung iba na muna. Si Tony, may tanong ka ba, Tony? Enki. Ako meron sana. Kasi Catholic to siya. Rudigal, nandiyan ka pa ba, brother? Oh. Matanong ko lang, brother. Kay Maria tayo na. Si Maria ba para sa inyo ay walang bayad ng kasalanan? Ano? Si Maria ba ay walang bahid ng kasalanan? Siyempre. Si Maria. Siyempre, bakit sa inyo ba? Di, sa stand ng mga RCC or the Roman Catholic Church, kasi nga meron tinatawag na the Holy Family. Si Maria, ang ina ni Kristo. Si Maria ba para sa inyo walang kasalanan? Ano? Patay. Si Maria ba na ina ni Jesus walang bahid ng kasalanan? Oh, wala. Wala daw. Wala. Wala daw. Okay, tayo. Si Maria ba tao? Oh. Sumasangayon ka ba na lahat ng tao makasalanan? May pagkakasala? Maliban kay Mary, blessed ang Nako. Maliban kay Mary daw. Saan natin Wala daw. mababasa sa talata na si Maria ay walang kasalanan? Letra por letra. Ayon kay Archangel Gabriel. Siya ay full of grace. Puno. Walang space yung kasalanan. Puno nga eh. Puno ng grasya. May ano ba? May nakasulat ba na walang kasalanan? Walang bayad ng kasalanan? Wala. Yun ang explanation. Wala. Kung gusto mo letra nga word, wala. Pero yun ang explanation. Halatang walang kasalanan. Galing niya sa pangadyoon sa ano nila, mga prayer nila. Walang Aba, grace. Ginoong Maria, puno ka ng grasya, ang Diyos ang kanima. Hindi, ako mag-explain sa'yo, Enki.
Kuya Prodigal, may tanong lang ako. Ilang taon na ho kayo, if you don't mind? Kasi edad ho ba kayo ni Kuya Boy? Sino yun? Ayan o, si Kuya Boy. Senior na si Kuya Boy ata eh. Kasi para mawalang galang na ho, no? Kasi baka may edad na kasi syempre kailangan nating irespeto rin yung mga may edad. Anyway, ganito Enki yung question mo. Later sa No? akin. Si ano po? Ano pa? Mas may edad sa akin yan, senior na yan. Okay, sige po. Ganito po kasi, no? Yun ang, sa Luke 1, doon natin mababasa. Lahat ng tao ay may kasalanan, no? Pinanganak na may kasalanan. So, initially, si Maria po ay noong Enki, nung nagkaroon ng pagkakataon na ma-meet niya yung anghel, sabi dito sa Luke 1, lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulukdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." At ito pa sinabi niya, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos." Itong word na kalugod-lugod sa Diyos, ito ay maririnig kay Abraham doon sa mga ginamit po ng Diyos, mga pinili ng Diyos sa Old Testament. Okay? So, yun. Si Maria, Enki, ay makasalanang tao. Pero dahil sa sinabi dito, no, sa iyo ang Espiritu Santo, kasi sa Christian, pagka na-receive mo si Jesus Christ, ang Holy Spirit ang magki-cleanse sa'yo. So dito, sasabi, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. And on that moment, that is 35, on that moment, yung pagiging makasalanan ni Eva ay, kasi full of grace kaya siya po, no? Tinanggal na ng Diyos. Okay, yun yung nangyayari ngayon sa mga Christians na kapag you believe to Jesus Christ, the Father will give you the Holy Spirit and with fire to cleanse. So, yun na nangyayari sa bawat isa. Dito si Maria, bago pa magkaroon ng laman yung kanyang tiyan, na-purified na siya. Kasi hindi siya pwedeng purify. Hindi na siya, Pinili na siya. yes po, hindi po pwedeng, hindi siya purify kasi banal yung kanya isisila. So, ang tanong, pagkatapos ba nun, banal pa din siya? Opo. Kasi kung sino man ang nakipagkaisa na kay Kristo, no, siya ay may tuturing na kung ano man yung kanyang kalagayan noon, hindi na po iyon nawawala. So hindi porket nanganak siya, hindi naman cesarean, sasabing virgin or whatever, hindi po yun. Ang kalagayan ng pagpili ng Diyos, doon natin masasabi na siya ay malinis. Hindi dahil sa physical na siya ay malinis na po. Nilinis na po siya, nagkaroon ng laman ng tiyan, at malinis pa din kahit na po pinanganak na si Maria. Yun. At yun ang nangyayari sa Christian, Kuya Boy. Nililinis tayo. Pinili na. Pinili na siya. Kuya Boy, Dati kasi siyang may- pagpili dito, yung Espiritu Dati siyang may Santo, sala, pero na siya, pinili Oo. na. Wala na. Oo, Malinis binigyan- na. So, pinili. Kasi papaano Kuya Boy? Dahil, last point, Enki. Paano Kuya Boy, yung Espiritu Santo ay sa iyo ang Espiritu Santo, number 1. Number 2, mapapasailalim ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Grabe yun. Dalawa yun, Holy Spirit at yung Espiritu ng kataas-taasan. Yan ang nabi Ayun. niya, may sala pa noon bago nag-announce si Gabriel, may kasalanan daw si Maria. Ganun ba yun ang point niya? Yes po. Lahat po ay Mali. tao. Genesis pa lang.
Pinawalang sala na si Maria. Ganun. Na siya ang dudurog doon sa serpent. Yung woman doon Bago siyang pinanganak. is complaining to, okay. Yan ang maling doktrina ang sinasabi ko. Kuya Prodigal, kasi yung sa Genesis pa lang, Pero kung yun ang si- pangunawa nyo, okay lang. Pero hindi po si Maria yon. Ang sa Hindi po si kanila, Maria. si Maria Sorry daw po. ang dudurog. Pero sa kasulatan, si Kristo talaga ang dudurog. Yung woman kasi doon sa Genesis at sa Old Testament po, iba po yung women doon na tinutukoy. Pero Kuya Prodigal, kung yan po ang pangunawa niyo na learning, wala naman po ako magagawa doon. Yun na So, be yung preparasyon kay Maria bago sa ipinanganak nga si Joaquin at si Anne. Baog, hindi nagkaanak, matanda na. Espiritu Santo ang nagkaanak doon. Kaya si Mary yung nabuo. Ito, huling tanong. Bilang si Maria, ina ng Diyos, sinasamba Kung niyo hindi ba kayo si Maria? pareho ng doktrina sa amin, yun na. Yung magkaiba ng doktrina natin, yun sinasabi ko. Sinasamba niyo rin ba si Maria? Ang pagsamba, para na yan sa Diyos. Yun, kung para sa Diyos sinasabi- lang daw. Hindi sinasabi nga Diyos si Maria, hindi yun sinasamba. Bakit nagsabi ang Katoliko, Aba, Ginoong Maria, puno ka ng grasya. Ayun. Ano yun, pagsamba o pagsalaysay? Tanungin mo si Ano yung Gabriel. Hail Mary? Di ba prayer ng Hail Mary? Ano yan? Tanungin si Gabriel, kasi siya nagsabi nun eh. Nagsamba ba si Gabriel? Samba ba yun sa kanya? Ano yun eh? Sa Holy Rosary? Kaya busisiin nyo bawat litra po litra, huwag niyo siraan ang Biblia. One-sided kayo. Putol ang signal. Here, full of grace. Yes, Kuya Prodigal, alam mo ba kung saang lineage nang galing si Maria? Alam mo? Alam mo kung saang lineage galing si Maria? Lineage, parang malalim to. Paliwanag ko sa iyo, no? Ang lineage po ni Maria, so ang asawa po niya, no, si Joseph. Si Antok na si Joseph Inke. po ay galing sa lineage Antok na si Inke. ni ano po, from Solomon. Actually, from Solomon po ang lineage ni Joseph. Siya yung legit kasi siya yung kilala niyo naman siguro si Solomon. Alam niyo po ba ang lineage ni Mary kung saan? Doon po sa anak kay Bathsheba, doon sa babae na kilala niyo naman po, no? Siya yung sa lineage po nung pangalawang anak, no, ni David po, kay Bathsheba po. So, ibig sabihin, kung titingnan natin ang lineage pa lang ni Maria, hindi na maganda. Hindi po maganda ang lineage ni Maria. Si Joseph po ang maganda ang lineage. Pero kay Maria, bakit po? Bakit sa hindi magandang lineage napunta si Mama Mary? Kasi po, may dahilan po yun. Kaya po, huwag natin pong sabihin na porket ganyan-ganyan po. Yun, pag-aralan din po natin kung saan galing lineage si Maria. Napaka-fair po ni God. Napaka-fair po na hindi po sa perfect na galing na si Maria po. Ang Diyos po ang nag-perfect sa kanya, almost nag-perfect sa kanya, binigyan siya ng grasya, Wala na biyaya, Wala na at signal. ginamit po siya doon. Wala tayo dyan. Sa lineage na sinasabi mo pala, yung Putol-putol lang yung signal pen. descendant pala yung sinasabi mo. Putol-putol yung signal ko. Kaya nga doon, Ang akin Kuya- pala ang mahina. naputol. Kuya Prodigal, yung share ko lang yan sa inyo. Sana ho, mag-share ka din na ng ganun-ganun, no? Pagkakaiba eh. Doon nga napupul yung lineage na sabi mo, parang mga descendant yung sinasabi mo eh. Lakasan niyo po boses niyo, Prodigal Son. Pakilakas po boses.
Doon na putol. Natulugon siguro yan. Si Ann at si Joaquin ay hindi na nagkaroon ng bata. Matanda na, ugod-ugod na eh. Doon na putol yung linis ang sasabi mo, te. Ngayon, ang Espiritu o ang Diyos, palagay natin, ang Diyos, yun ang nagbigay sa kanila ng bata, si Mary. So wala na doon linis-linis na sinasabi mo. Nabuo yun. Oh. Alam mo ba ang proseso? Ay. Alam mo ba ang proseso? Hindi natin alam kasi Diyos ang nagbigay noon eh. Sige ho. Kaya, share lang naman, no? At least may na-share ho sa inyo. Kung ano yung pinapaniwalaan nyo. Kung lumabas bigla doon sa sinapupunan ni isang babae, eh, hindi naman yun santos eh, nga sabi kong magtalik, hindi naman makatalik kung matanda eh. Nabuo lang sa sinapupunan doon eh. Yung sinabi mo, Ano? Ala, yung matanda Nabuo na nga, lang. gugugod na nga eh. hindi ho, ganito ang nangyari. Yung kay Abraham at Sarah ho din, ganun din ho yun. Bakit ho nabuo si Isaac? Sila ho ay may ginawang action doon, ngunit pinatnubayan po sila. Kasi ako nga po nagtanong ako sa isang pastor noon. Sabi ko, Pastor, paano yun? Matanda na si Sarah at si Abraham? Paano? Gaho yun. Di syempre, ang ano doon, ang visual doon, nung sila ay nagtatalik no po, ibinalik ng Diyos ang kanilang pagkabata. Kasi may kaakibat na ano ng God. Ganon din ho ang nangyayari. Doon ho, hindi ho yung nagmamagic ang Diyos. Hindi po yung nagmamagic. Yun po ay may action pa din ng tao, ngunit may intercession Mag-asawa po yung sila. Diyos. Oo, pinabata Mag-asawa ho sila. sila. Ganon ho yun. Hindi katulad. Hindi ho magic si Hindi Mary. katulad ni Maria na walang asawa si Maria. Oo, yung kay Mary. Hindi nga pwede, baog nga sila, wala nga sila anak ha, tumanda Ay, na walang nga eh. posible. Walang posible sa Walang Diyos. similya eh. Si Abraham nga ho at si Sarah Wala naman posible Mag-asawa sa Diyos. sila. Iba kay Ano Maria, mo? walang asawa si Maria. Kaya nga, ang Diyos na ang nagawa Pero ng okay na po yun. Hindi ayaw ko kay pag-ano. Ang Okay karoon lang ng po. tao Sige. dun sa sinapupunan. Baog nga eh. Delikado. Delikado ka, Noy. Nabudol ka sa mga Romano Katoliko, Noy. Mali, Kuya Boy, ko na. Hindi ko kaya makipag-anuhan pag ano. Delikado si Nonoy. Baog na nga eh. Nabudol. Ilang pieces mo na na-try eh. Siguro may 100 na try eh. Matanda ka na eh. Ilang taon na kayo nagsasama. Wala talaga. Walang taong nabuo. Kaya Diyos ang nagbuo talaga. Maliwanag yun. Bale. Yan na si Bale. O yun. Wala akong action. Ibig sabihin. Mas malapit pa na wala. Bale. Kuya Prodigal, paano ho yung nabuntis si Ann? Wala akong action ang ginawa yung lalaki o hindi sila nagtalik. Ibig sabihin ha, ganun ho ba ang paliwanag sa inyo? Eh kung mayroon man action, patay nga ang similya. Paano mabuhay? Kagagawan pa rin ng Sino ang nagsabi sa inyo na patayan si Milya ho? Sino nagbalita sa inyo? Baog nga yan. Wala silang anak. Matanda na. Kailan ba sila nag-asawa? Kaya nga ho, siya lang ho ba ang karakter sa Bible? Si Abraham at si Sarah ho? Oh. Paano ho yun? Mag-asawa sila. Paano ho yun? Nabuo si Isaac? Hindi nga siya. Isaac Ano ho. sabi nun? Hindi sila nagkaanak. Ganun ba? Si Isaac ho ang anak nila nga. Malayo naman ang ano mo. Hindi ho, ganun ho kasi yun. Yung matanda na din ho sila at wala ho silang kakayahan na mag-anak. Pero nagkaanak sa biyaya ng Diyos ho yun. Kasi pinangako ho yun, sinabi sa kay Abraham. Ganun din ho kay Ann at saka doon sa asawa niya. Ganun din ho yun, may action ho yun.
biniyaan niya sila kasi hindi na nga pwede magkaanak. Nabanggit nga ata sa Biyaya Kaya nga, nga, pero kaya nga mag-asawa po, sila. tao po yun eh, tao. So, tao po yung kanilang ipinanganak na si Maria. So, ibig sabihin ho, may ano ho yun, bahid ho ng kasalanan yun. Lahat po ng tao na ipinanganak may bahid po. Kaya nga po, may Jesus. lahat Wala ng pong walang hindi bahid. bahid na. May bahid po. Eh kung walang bahid pong kasalanan si Maria, eh hindi ho siya masisave. So, ibig sabihin, si Maria ay galing din sa iba. Oh, lahat po laman. Kasi po from Noah po, ay si Noah naman po ay galing din po doon sa ano. Lahat po galing kay Eva pa din ho. Galing pa rin ho. Yun Hindi ang naman po- pinakamalaking kamalian nyo. Kaya Naku, nagkaroon na ng separation ang sus mayo. Eh saan ho galing? kanya ng Diablo at saka sa tunay na Kristiyano. Doon Eh na bakit ho naputol na ho ba? Naputol na ho ba? Delikado. Saan ho galing kung hindi kay Eva? Saan ho? inihanda na ng Diyos, Genesis pa lang, isang babae, siya yun. Naku. Kina-question nyo ang Biblia, yun yung pumapasok yung mga sa aral. Ay, kuya, hindi po natin kina-question. Nag-aaral po tayo dito. Ang maganda ho dito, open-minded. Kung kayo'y ganun ang turo ninyo, eh di okay lang po naman. Ibig sabihin, Kung sino ang babae na okay yun. lang po yan. Di na namin papatunayan po. Wala Nagbibigay lang ho wala kami kaming ng... mga Patunayan mo, wala kaming Nagbibigay magagawa lang kung po. nabudol ka. hindi, Kanina nga ho eh. walang takbuhan sa tanong. Patunayan mo kung sino yung babae na yun sa Genesis na inihanda. Hindi na ho. Kahit patunayan naman ho. May sarili na ho kayong understanding. Bagit ka ng pangalan. Total discussion naman. Ako, wag Kung na. wala, Baka bumalik ho si, Tatalino. kung wala, Delikado. Delikado ang Tatalino magabalik. Ay, wala na siguro. Tulog na siguro yun. kahit sa imagination guro, wala kayong masasabi kung sino ang babae na yun. So, malayo. Meron ho, meron. Kaso wala na hong time para explain pa ho. Para, Sayang lang. Maintindihan ko Sayang na lang mag-explain. Ben, sayang lang mag-explain din. Hindi yung maniwala. Awayin ka pa niyan. ang babae na yun. O, sa Revelation, pinakita kung sino ang babae na yun. kaya pala na, Yung sa ano yun? yung sa pahayag daw. Na babae si Maria daw yun. Ngayon, maliwanag na. Isang Doktrina. baso. Kapag sumablay ng kaunting na doktrina ay hindi na kay Kristo yan. Alam na natin kung sino yan. Si Maria daw yung babae sa kuan. Sa pahayag. Pag sinabi mong hindi, ang opposite noon, meron. Pag sinabi mong wala, meron pa rin. Ang opposite. Kaya, wala magsabi na wala. At dapat meron. Delikado. Delikado ka, Noy. Nabudol ka, Noy. Nabudol kayo ng mga pastorotot nyo. Patay tayo dyan. Wala kaming pastor, Noy. Si Kristo, amo, pastor, Noy. Wala, hindi yan si Kristo kasi si Kristo yan. Kaya wala ay. Pastor, ang amo pare, Noy. Pastor, ministro, si Kristo mismo. Hindi yung mga pastor ngayon na mahilig sa kuan, sa kwarta. Simple. Yan, no, malalaman mo talaga kapag busisi ka sa aral sa Katoliko, malalaman mo yung mali nyo. Ginabuki namon ang aral sang Katoliko, Noy. Daw grabe man, Noy. Daw pang mental hospital. Wala yan, mga bad words na yan. Kaya din namin gawin yun, kaya ayaw namin gawin yun eh.
Kahit anong bad news, Damo. kaya naman sabihin sa inyo. Damo. Damo na yung budol, sinasabi Noy. ko, sinong babae yan sa Genesis na inihanda ng Diyos, nadudurog doon sa mga masama. Sinong babae? Ito pong version. Sige, try natin yan. Ang nakalagay na dodorog sa ulo ni Satanas, si Kristo, hindi si Maria, Noy. Ano ka, Noy? Ano po bang verse, Kuya Prodigal? Kuya, ano pong verse? Ano pong verse po? Si Kristo o si Mary, kasi ang lahi ni Mary, yun nga si Kristo. Kuya Prodigal, ano pong verse yung sinasabi nyo? Eh, sa Genesis, Ano pong Genesis po? Anong verse doon? nakalimutan ko na yan kasi matagal na yan. Ay nako, dapat hindi ka na... Matagal na. Matagal na pala yun. Matagal na yan sa inyo, bago pa lang sa inyo. Nakalimutan na Noy, niya. Ang dodorog sa ulo ni Satanas, Noy. Si Kristo, Noy. Hindi si Ano ba sabi Maria. niya yan? Teka, hanapin ko nga. Parang 316 siguro yun, Yung Pen. tinutukoy ni Sir Prodigal, yun yata yung sumpa ni Yahweh nung papaalis. Yung bali, parang trio. Yung ahas, yung ahas at tatapakan ng babae. Katapos yung maghihirap naman sa panganganak. Yung ba yung Sir Prodigal? Nabasa ko rin yun. Ito po ba yun? Babasahin ko po. Ha? Okay. And the Lord God said unto serpent, Tagalog na lang, wait lang. Tagalog natin. Uy, nawala mo si Bali. Nawala mo si Bali. Tulog na siguro. Sino bali? Ito nag-comment sa baba. Ito, at sinabi, ito po ba Kuya Prodigal, ang sinabi ng Panginoon Yahweh sa ahas. Ito po ba yon? Ito po ba? Sa iyong ginaway may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Ito po ba? Ito, mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ito po ba ang sinasabi niyo? Sir Prodigal? Tama yun. Tulog na siguro. Noy, tulog ka na, Noy. Kasi ang sabi dito kasi, ang pinaka dito is yung binhi ng babae. Okay, kayo ng babae, aking pag-aawayin. So, ibig sabihin, yung ahas sa babae, pag-aawayin. Yung binhi ng babae at binhi ang binhi niya ng ahas ay paglalabanin. So, ibig sabihin, nakakonsentrate sila sa babae na si Mary yun. At yung isa yung ang subject dito is yung binhi. Yung binhi, no, is pertaining to Jesus Christ, no, and yung binhi ay yung Satanas. Yung babae dito na pag-aawayin, ito ibang babae, yung unang babae dito, kuya. Kayo ng babae, aking pag-aawayin. So, yung iba yung woman dito, nasa Revelation tong woman na to. So, hindi siya si Mary. Pero sa kanila, si Mary po. Wala tayong magagawa doon. Ang problema, Pen, meron silang rebulto na inapakan ang ahas. Doon sa simbahan nila, doon sila manalangin. Delikado. Pati ahas. umapak? Meron ako nakita nun. Si Maria Mary? umapak. Meron silang rebulto na si Wrong Maria nag-apak interpretation. sa ahas doon sa simbahan nila. Wrong So, doon sila magrosaryo. Okay, So, wrong pag- interpretation.
So, kung magrosaryo sila pin, sabay ng ahas. Sorry. Oo. Mali yung interpretation nga na tinuturo nila na yung babae nga yung tatapak sa ahas. Hindi, yung binhi. Oh. Sino yung binhi? Nasa Revelation Tapos, naman yun. Si San Roque naman may daladalang may aso sa gilid sa sa hita niya. Dinidilaan niya ang mga sugat ni San Roque. Kung nalangin sila, sabay ng aso. Si San Isidro naman, nagdaladala ng karabaw at taka yung pang-araro. O kung manalangin sila, sabay na yung karabaw, pati yung araro. May tanong Kuya- ako, Sir Binata. Gayon ka mag-interpret, hindi ka nahiya sa mga kasama mo. Kuya, Sir Binata, hindi. may tanong ako. Girl, wait lang. Yung sa 16 kasi, Kuya Boy, everybody, sabi sa 16, eto yung babae. Okay? Kasi may babae doon sa 15. No. Sabi dito, sa babae naman, ito ang sinabi. Okay? Kita niyo to ha. Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin. At sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanaisin, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. So may babae ulit dito kuya sa 16. May babaeng sinabi rin sa 15. So yung babae doon pag-aawayin, no? Yung sa 16, yung babae naman na yun ay maghihirap. So magkaiba ba yun? Yung babaeng maghihirap na manganganak pa, hindi yan si iba ang tinutukoy. Oo. Sino yun Kuya Boy? Sa Si iba man pag-aaral siguro mo? yan pin ang tinutukoy. Okay. Na manganganak siya. Okay. Tama. Literal na si Eva yon, no? Si Eva din yung nasa yung literal na yon ay si Eva pero siya may ibig sabihin. Yung 16 din may ibig sabihin. Yes, si Eva siya. Pero itong babae na to sa 16, ito yung mundo. Ito yung mundo na sinasabi sa Revelation na magbubuntis. Kaya nagbubuntis ang mundo. Ang dami natin, di ba? Tayo, mga pinanganak tayo. Sino naghihirap? Tayo, di ba? Tayo. Tapos, Tayo, mga tao. yes, sa panganganak, sakit ng tiyan, di ba? Di ba? Tapos yung asawang lalaki, iyong nanaisin. Itong asawang lalaki na to, pertaining to kay Jesus Christ. No? Ito na yung parang propesya niya. Okay, ikaw ay ganyan, no? Itong asawang lalaki, ito yung ating groom. Yan. Actually. Ang iglesia tinutukoy na asawa, no? Yung iglesia kasi kuya, tayo yun actually. Yun yung actually, Mga tawan, babae. Yung babae sa Revelation. Ayan. Yung babae at saka iglesia ba, magkaisa lang yun. Sa kuwan. Kasi nasa iglesia, No. nasa Revelation yun. Tama, Kuya Boy. Galing ni Kuya Boy. Isa lang yun. Sir Binata, may tanong ako. Sir Go Binata, ahead. Sino binata? Ito si Boy Plumbers. Oh. So, Si Binata ng Ermitanyo. Binatang ermitan yun, si Kwan patalino yun. Yung tinutukoy mo santo kanina, paano yun? May santo sila ng internet ngayon. Hiling sabihin nyo ang santo nila may dalang laptop. Kung Yung papagawa santo nila ba? Sa simbahan nila, doon sa simbahan nila, may santo sila. May ano sila doon, rebulto. Yun yung tinutukoy Yung mo. nakita ko, noon sa simbahan nila, si Maria na rebulto nakaapak sa ahas. Yun ang nakita ko. Nakita ko rin yun. Bali yung tanong ko ganito. Meron na kasi silang bagong deklara na santo, yung santo ng internet. Ibig sabihin yung papagawa niya rebulto, may dalang laptop. Laptop. Ano yun? Meron kasi bago santo ngayon, santo ng internet.
Muna i-counter mo na yun. Kasi pinakabagong santo ngayon ng Katoliko. Saan yun? Talaga? Totoo yun? Ano yung santo ng internet ang Katolik? Teka, yan sa isang phone. Hindi ko na, ano na. Hindi kami aware. Hindi kami aware doon, hindi kami aware doon, girl. Who's that girl? Hindi naman siguro. Para naman ng ing-ing pag gano'n. Bumaba na. Hindi naman siguro ganun yung Pero, i-check ko nga. Yung yung revolto na yun na... Kasi pag ganun, maling-mali yung understanding talaga nila na si Maria. Katulad sa Kuantin, sa FB pin, may nanalangin sa FB. May nag-comment. Sabi siya nag-comment, bakit ka dyan sa FB nanalangin? Wala namang internet ang Diyos doon sa langit. Bakit ka sa FB nanalangin? Wala namang internet doon sa langit. Bakit? Bakit siya nanalangin, kuya? Nalangin sa internet? Di ba sa FB may nanalangin sa FB. Nag-vlog ba? Nag-vlog. Nanalangin. Ang nag-comment sa baba, nag-comment siya. Bakit ka nanalangin sa FB? Wala namang internet sa langit. Paano yun? Dapat manalangin ka sa loob ng kwarto mo. Huwag sa FB. Kasi sa FB, maraming tao nakakita. Yung mga nasusulat Walang sa internet FB. agad. Oo, sa FB nanalangin. Oo nga. Okay, kung manalangin ka sa Diyos, doon ka sa kwarto mo. Bakit ka sa FB nanalangin? Maraming tao na sa FB nakakita. Wala namang internet agad. Kaya, Yung mga comment sa baba ba? tama naman. Mga joke lang nga comment, pero may kuan. Pero may laman. Oo, ako rin ganun eh. Hindi man ako nananalangin. Nagpapa-thank you lang ako kay God. Pinopost ko pa siya. Oo. Parang na-realize ko. Pinopost ba? Oo. Kaya tagtigil-tigil na ako. Although, Kuya Boy, para namang yun, parang natural lang. Pero, kung iisipin nga naman, Parang lang. Parang nagkain ka lang sa Jollibee tapos pinost mo. Wala makita sa mga friend. Ala, Jollibee sila nagkain, no? Kami sa turo-turo lang. Kaya, bakit ka bumaba, Kuya Prodigal? Tulog na Ay, siguro teka to. lang. Hilonggo mo to, hilonggo. Hoy, Pro, Tulog ang kanta ka ilonggo. naman. Pakantahin natin ng 2 kanta si Kuya Pro. Pro, Wala na. Naku, Nakatulog na siguro yan. antok na nga rin ako. kanto ka na Bukas ba? na lang, bukas. Nakatulog na yan. Sige na nga. Bukas na lang Tulog tayo. na tayo. Ang Ah, ganda sige, na maraming ng audio salamat, mo. Ang ganda ng audio mo. Salamat. Sa Boy Plumber. Ha? Salamat sa hagdanan. Ang ganda ng audio mo. Sige. Ang maganda. Thank you, thank you. God bless. Bukas ulit. God bless. God bless. Good night, Kuya Boy.